Konnichiwa mga kalababo at ito na naman tayo sa ating mini vlog. Pumasok na nga mga kalababo yung mga estudyante namin kaya ito alis kami magkakape kami sa labas habang umuulan. Ang sarap magkape pag umuulan mga kalababo, alam nyo yan. Sabi ko nga kay mama, bumata siya lalo sa pagpariban ng buhok niya. Alak, ay tuwan-tuwa yung biyanan ko. Yung galawan ni Tina parang may gustong ipabili. Magpapalondre sana kami mga kalababo kaya lang punuan. Kaya eto pumunta na lang kami sa favorite kong puntahan dito sa Kimball. Taga-ay chicken, alam nyo to. Pagpasok namin sa loob, mga kalababo, may nakakakilala sa atin. Shout out sa iyo, ma. Thank you so much sa panonood at sa suporta sa amin. Ang sarap lang sa puso na pinapanood tayo ng mga kababayan natin. Maraming salamat sa inyo. Tuwan-tuwa nga dito si mama sa facial mask dahil ang mumura daw, kaya ayan, bumili nga siya. Ang sarap nga magtingin-tingin dito dahil napakamura talaga ng mga item dito. Alam naman natin dito sa Japan ang mamahal talaga ng mga gamit. Pero dito mga marikoy, makakabili kayo ng mura lalo na kung di kayo maselan. At kung naka-jackpot naman kayo, makakabili kayo ng mga brand new na mga murayta lang. Bagsakan kasi ito mga kalababo ng mga tindahan na nagsara. Dito nila dinadala yung mga item na nila na hindi nabenta. Ang dami nga shampoo mga kalababo, napakamura nga lang. At alam nyo ba, pag wala ako sa mood at hindi ako nakakausap ni Hapon, dito niya ako dinadala kasi alam niya dito ay mawawala yung bad trip ko. Kasi favorite ko talaga puntahan itong mga kalababo dahil nga ang mumura ng mga item, ang dami mong pwedeng bilhin. Yung isang lapad mo marami na siyang mabibili talaga kumpara sa mall. Marami nga laging tao dito mga kalababo, tapos umaga pa lang ang haba na talaga ng pila. Tumingin nga ako ng mga sticker mga kalababo dahil bibilhin ko sana yung mga anak ko. Kaya lang mga kalababo, kinausap ako ng mag-asawa. Hindi nila alam kung para saan. Kaya ayan, nagtanong nga sila sa akin kung pwede daw ba sa babae at sa lalaki. Sabi ko, oo, umalis na nga lang ako kahit gusto kong bumili. Kaya ubus-ubus na yun ni Honggo ko. Meron nga uniform dito na 88 yen lang. Ewan ko kung anong school. Tapos may mga pants dyan. Tapos yung mga pre-lab na damit ay tagto 22 yen lang. Wala naman nga ako nabili mga kalababo dahil nga nagpapanggap ako na hindi ako magastos. Fast forward na mga kalababo, nandito na kami sa cafe. Ayan, magkape tayo at kumain tayo ng pasta dahil nga lunch na nga din dyan. Dyan na nga din kami nag-lunch. Nagustuhan nga niya po yung kape dito mga kalababo kaya dinala niya si Lola dito at si Mama para daw matikman nga nila. At dahil mapagpanggap tayo, nag-chopstick nga ako. Chinyapstick ko yung pasta tapos nakita ko yung mga biyanan ko, mga nakatiniridor. Parang nga lang akong tanga. Ramdam ko nga mga kalababo na ang saya-saya ng asawa ko pag andito yung mama niya at saka lola niya. Ang pinagpipray ko ngayon mga kalababo, sana ma-approve yung visa ng tatay ko para makilala niya na personally yung pamilya ni Hapon. Alam niyo ba, ang tagal na namin ni Hapon pero hindi pa nila nakikita yung family ko. Pero may isang kapatid ako dito mga kalababo, yung ate ko. Sa Saitama naman siya, trainee siya dito sa Japan. Gusto nga rin nilang makita yung ate ko na nandito sa Japan mga kalababo, kaya lang hindi sila swak ng schedule. Nasa solo nga nila babu baby ang papa niya dahil nasa school pa yung mga kapatid niya. Sa oras na to, susundin na nga namin ng kuya niya. Tignan niyo, naka-bye-bye talaga agad. Alam niya talaga yung pinto mga kalababo. Alam niya paglalabas. Last na pagsundo na nga kay Kai kung dito mga kalababo dahil sa susunod na uuwi siya ay kasabay niya na yung ibang mga estudyante. Tignan niyo mga bahay dito mga kalababo. Ang bilis-bilis gawin, parang kailan lang ay tinatayo pa lang yan. Ngayon tapos na. Andito na nga kami sa waiting area mga kalababo at then andito na rin yung mga bata kasama ang teacher. Napakabait ng teacher na to mga kalababo. Ito yung teacher ni Kai kung at naging teacher din ni Yuika. Tuwan-tuwa nga siya kay Rika mga kalababo dahil ang cute-cute nga daw at kamukhang kamukha daw ni Yuika. At eto, nandito na rin kami sa bahay kasi malapit lang naman yung waiting area. Naubos nga niya yung bento niya mga kalababo. Hanggang dito na lang. Matane. Maraming salamat sa panonood.